Okay, magpapalit tayo ng crankshaft sensor 3.5 sa Ford Everest 2.5. Ito na yung mga parts. Ayan. Tapos yun yung parts number natin. Oh, made in Japan. Ayan, oh. Made in Japan naman, maganda-ganda siguro. Problema kasi mga paps, yun nga, hindi Parang maiksi hindi nag-i-start, puro crank lang tayo. Check natin yung fuel, okay naman yung labas ng fuel. Yung wiring, okay naman yung ating mga wiring. Naka-fix naman na maayos. Kaya ito yung ating na-diagnose, yung crankshaft sensor. Yan. Pang Ford Everest 2.5. Ayan. 2012 model. Ayun. May o-ring talaga yung mga sa replacement, Kasi hindi sila magkano, Parang ang haba. Bush ang brand, no? Ayan, Bush. Kaya magandang klase, original. Ang original 7,000. Mazda, pang Mazda rin, tsaka etong ating crankshaft sensor. Okay, bali dito natin sa likod to nakalagay. Pinakalikod ng ating engine, ibabaw ng pinaka-transmission. Okay mga paps, nag-i-start na nga tayo. Ito nga yung sa crankshaft na nangyari. Ayaw mag-start. Ayan. Connect muna natin lahat. Wiring, battery. Ayun. Pero may check engine tayo. Lumabas crankshaft sensor. Kaya nung talagang wala tayong makita, ito pinalitan na natin yung crankshaft sensor. Okay, start natin. Ayun. Start agad mga paps. Ang naging problema natin talaga crankshaft sensor. Ayan, pagka mangyari sa inyo mga ganong paps, hindi nag-i-start. Tapos check engine. Pagka crankshaft sensor ang lumabas, check nyo yung mga wiring bago natin palitan yung buong pinaka sensor. Pero kung talaga tayo wala makita, tsaka natin napalitan yan. Okay, pwede naman natin balik sa yan, sa pinagbibilan pagka hindi rin siya gumana. Okay, ito ang Ford Everest yan, pa-start na natin. Yun ang problema lang, dahil nga ayaw mag-start. Okay, bali ginamit na natin siya ng ating Autel na scanner, kaya na-detect natin tong crankshaft sensor ang naging problema. Yung pagka talagang maging problema natin sa sasakyan is yung crankshaft sensor natin, pa-scan natin para hindi na kung ano na yung makalikot sa ating sasakyan. Gaya nga nun, crankshaft sensor, pa-check mo agad, tapos